Dillon Brooks, Chris Paul, Draymond Green at isang trade idea, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Ang swerte naman ni Dillon Brooks sa unang season niya sa Houston Rockets. Lalo at magbibigay ang kanilang kupunan ng bonus na $1 million kapag nagawa ng Rockets na makapasok ng playoffs next season. Alam naman natin mga idol na maganda ang ipinakita ni Dillon Brooks sa naging performance nito sa FIBA World Cup sa national team ng Canada, na kung saan ay tinulungan lang naman ni Dillon Brooks ang Canada na talunin ang Team USA para sa third place ng FIBA World Cup at makuha ang bronze medal. At nakapag-average nga dito si Dillon Brooks sa nasabing tournament ng 15 points, 2 rebounds at 2 assists per game. Makakasama nga ni Dillon Brooks itong si Fred VanVleet na nakuha din ng Rockets sa free agency at madami pa. Higit sa lahat ay madami ring mahuhusay na mga batang players ang Rockets. Kaya malaki ang chance nila na makapasok ng playoffs next season. Sa ibang balita naman mga idol, may isa namang video na kung saan makikita ang bagong mag-teammates na sila Chris Paul at Draymond Green na magkasamang mag-workout. Nagpa-practice nga ang dalawa sa kanilang 3-point shooting. Lalo at ito talaga ang pinakasandata ng Golden State Warriors. Kaya kailangan din makasabay ng dalawa sa iba pang mga shooter ng kanilang kupunan. Bagamat una nang ang sinabi ni Draymond na ayaw niya dito kay Chris Paul, ay mukhang nagbago na ang kanyang pakikisama dito, lalo at sa huli ay sila din ang magtutulungan para manalo ng championship. Kaya naman itong si Draymond ay nagbigay ng pahayag para dito kay Chris Paul, na ang goal niya nga daw para sa susunod na season ay ang manalo ng championship para dito. Alam naman natin na simula 2005 nang madraft sa NBA itong si Chris Paul, ay hindi pa ito nananalo ng championship sa kanyang NBA career. Kaya seryoso talaga si Draymond Green sa kanyang goal para dito kay Chris Paul, na sa ngayon nga ay bumubuo na ang dalawa ng chemistry. Ito nga ang magandang abangan para sa Warriors, kung papaano sila mag-a-adjust sa playing style ni CP3. Alam naman natin na hindi kabilisan itong si Chris Paul at sarili niyang pace sa laro ang kanyang sinusunod. Hindi katulad sa Golden State Warriors na talagang mabilisan ang kanilang laro, na basta open ay talagang ititira na ang bola. Pero kayo mga idol, maganda ba na ilagay ng Warriors si Chris Paul sa kanilang starting 5? At para naman sa huling pag-uusapan natin mga idol, may isa namang trade idea sa pagitan ng Boston Celtics at Los Angeles Lakers, na isa nga daw itong win-win trade para sa dalawang kupunan, na makukuha nga daw ng Los Angeles Lakers itong si Derek White, habang makukuha naman ng Boston Celtics itong sila D'Angelo Russell at 3 future second round picks sa mga taon ng 2025, 2027 at 2030. Yan nga mga idol ang makukuha ng nasabing dalawang players, na para nga daw sa Los Angeles Lakers ay makakakuha sila ng isang mahusay na 3-and-D player. At isa pa mga idol ay marami na rin daw sa mga players ng Lakers sa ngayon ang kaya na magdala sa opensa ng kanilang kupunan, na ito ngang sila LeBron at Davis ay parehas din naman daw ng mga primary ball handler. Andyan nga din daw ang bago nilang player na si Gabe Vincent na nakuha nila sa free agency. At isa pa ay possible din na umalis sa 2024-25 season itong si D'Angelo Russell. Lalo at meron itong player option sa kanyang huling kontrata. Kaya mas maganda kung i-trade na lang nila ito, considering na makakakuha sila ng isang elite na 3-and-D player na mas kailangan ng kanilang kupunan. Lalo at itong si Derek White ay nag-a-average ng 12 points, 3 rebounds at 3 assists per game, na meron nga itong solid na 38% sa 3-point area. Kaya magiging solid talaga itong player ng Lakers sa kanilang bench unit. At ang kagandahan pa nito ay mas mahusay na defender si Derek White kesa kay D'Angelo Russell. Kaya ito ang mga klase ng player na kailangan ni Coach Darvin Ham. Ang player na kayang gumawa sa opensa na may mahusay din na depensa. At para naman sa Boston Celtics ay magkakaroon sila ng player na maaasahan sa kanilang opensa at kayang magdala ng bola at gumawa ng play. Bagamat mahina sa depensa itong si D'Angelo Russell, ay capable naman itong manguna para sa kanilang opensa at gumawa ng mga play. Kaya ito yung kailangan ng Boston Celtics, isang tunay na point guard, lalo at itong si Malcolm Brogdon ay may iniinda pang injury. Kaya mas mapapadali ni D'Angelo Russell ang mga bagay-bagay kana Jason Tatum, Jaylen Brown at Kristaps Porzingis dahil sa playmaking at scoring ability nito, na mas magiging capable nga itong ball handler sa Boston Celtics, lalo at wala na ito masyadong kaagaw na masangat sa kanya bilang point guard. Na last season nga ay nag-average ito ng 17 points, 3 rebounds at 6 assists per game. Higit sa lahat ay meron itong 39% sa 3-point area. Kaya kung usapang opensa at playmaking ay malaking bagay talaga ito para sa Boston Celtics. Isa pa ay may makukuha din ang kanilang kupunan mula sa Lakers na 3 second round picks. Kaya panalo din talaga dito ang Boston sa nasabing trade idea na ito.
Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.